Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMSU at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng AMSU para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or Seabees OFWs. Sa ngalan ng ating program host na si Ms. Camille Simbulan, ako po si Shane Lontok. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa flagship station ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi. At special shoutout po sa mga miyembro ng AMSU at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Noong nakaraang linggo, tinalakay po natin ang enforcement of the MLC 2006 in port states. Muli maraming salamat sa ating resource speakers na sina ITF Inspector Nathan Smith mula sa Canada at ITF Manila Inspector Arvin Peralta. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin. Ano nga ba ang role ng AMSUP Records Department sa paglilingkod sa mga seafarers members at kanilang dependents? Kaya naman makakasama natin ngayon live sa ating studio ang inyong mga lingkod mula sa AMSUP Records Department. Let us all welcome Mr. Ricky Rodriguez, AMSUP Records Department Head, and Ms. Faye Samson, AMSUP Records Staff. Welcome po sa Alagang AMSUP, Sir Ricky and Ma'am Faye. Magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig natin o tagapanood natin sa buong mundo na mga AMSUP members or seafarer na nasa barko. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. So ready na po ba? Simulan na po ba natin ang talakayan natin? Okay po. So sisimulan ko na po sa unang katanungan. Ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng AMSUP Records Department? Actually, ang AMSUP Records Department ay isang repository or custodian ng mga record ng miyembro ng AMSUP. Kami po yung tagapangalaga ng kanilang mga record at mga 201 record sila para magamit din natin sa loob ng ating union. Yung mga pribileyo na pwede nyong makuha sa ospital or sa slapches or sa sailor's home para malaman nila may mabigyan ng information ang mga departments kung naging member sila ng AMSUP. Yes. Additional lang po, kami po ang tagapag-ingat ng kanilang mga records, no, Ms. Shane. Lahat po ng dokumento na ibinibigay nila sa amin, kami po ang keeper nun. Ayun po. Okay, so napakaganda nung sinabi ni Ma'am Faye at Sir Ricky, tagapag-ingat ng mga personal at sensitibong impormasyon ng ating mga miyembro at dependents. Okay. Dumako naman po tayo sa pangalawang katanungan. Maaari po ba ninyong ibahagi kung ano-anong serbisyo ang inihahatid ng inyong departamento para sa mga miyembro at kanilang mga dependents? Actually, ang Records Department ay isa sa nagbibigay ng informasyon, katulad ng sinabi ko kanina, sa lahat ng mga departamento ng AMSUP. Katulad ng ospital. Meron kasi mga bagay na kailangan na proof na naging AMSUP member ba yung seafarer para magamit nila yung mga hospital needs nila. Ganon din naman sa slapches.
sa amin din ang gagaling yung mga information na kung ilang taon na silang member or anong barko yung mga sinakyan nila o anong barko yung binaban or kung kailan sila bumaba ng barko. The same thing with the sailor's home. Sa amin din nag-uumpisa yung mga information na kakailanganin nila sa lahat ng departamento. And also, our duty is to assist them in acquiring their membership and dependence ID, no? And nagbibigay din kami ng assistance sa lahat ng members and dependents na dumadating sa aming opisina. Kung halimbawa kailangan nila ng mag-update or kailangan nila i-retrieve ang records, sa amin po yun ang gagaling. Meron din kaming verification slip na tinatawag na ini-issue namin sa mga members and dependents kung kailangan nila ito sa hospital services. Mahalagang alam po ng miyembro at ng mga dependent na ang paggamit po ng pribilehiyo ng AMOSUP ay nag-uumpisa simula sumakay sila ng barko ng AMOSUP registered vessel until 6 months po simula bumaba sila sa barkong ito. So, pagka po sila ay lumagpas na ng 6 na buwan at kailangan po silang gumamit, for example, ng hospital services, saka po sila humihingi sa amin ng verification slip. Bale, narinig po natin yung verification slip. So, pwede po ba natin mas elaborate pa po para mas maintindihan pa po ng ating mga miyembro? Bali, itong verification slip na to, nakasaad po dito yung kanilang qualified dependents, yung kanilang total number of experience po. Ito po yung sinakyan nilang mga AMOSUP registered vessel, yung months on board po nila. Yun po yung nakasaad doon sa kanilang verification slip. Okay. So, napakaganda po, no? Para sa ating mga tagapakinig. So, very important po na i-put in mind natin. So, yung mga... And additional pa, Ms. Shane, ito pong verification slip po ay subject for approval po ito ng ating Siemens Hospital Director. Hindi po ito basta hinihingi ng ating mga member or dependents. By request lang po ito kung sila po ay gagamit ng extension ng pribilehiyo po. Okay. Subject for approval. Yeah. Actually, yung mga kasi meron tayong active and inactive members. So, yung mga active members na ibig sabihin kung on board siya or nakababa lang siya ng barko within the 6 months period from the date of disembarkation. So, yun magagamit nila ang Siemens Hospital and other. Ang dapat lang nilang dalhin, dapat lang nilang isipin na every time nagagamit sila ng hospital, kailangan nilang dalhin yung contract of employment. Kung single, kailangan din nila magdala ng SINOMAR nila, no? Plus the ID, if ever meron silang ID. Pero ngayon, pwede naman miski walang ID as long as dala nila yung allotment slip or contract of employment plus SINOMAR kung single. Apo. Kung married, kailangan dala nila yung marriage contract. So, dapat lang. And yung mga birth certificate ng mga bata, kung sino yung magpapagamot sa hospital. Natatanggap naman sila daw miski walang verification as long as they are active member of AMOSUP. Okay. So, importante pong malaman to ng mga miyembro natin para makita nila at malaman nila kung ano yung serbisyong hatid ng AMOSUP Records Department. Dumako naman po tayo sa ikatlong katanungan. Ano po ba ang AMOSUP Membership Dependence ID at saan maaari makakuha nito? Yung AMOSUP ID po natin ay identification card po ito para sa ating mga members and dependents, exclusively po for AMOSUP use lang po. Kailangan po natin ng AMOSUP ID every time tayo po ay gagamit ng AMOSUP services. Kailangan po na may dala tayong palaging ID para po ma-verify natin kung tayo po ay lehitimong miyembro at mas madaling makita ang kanilang records po. Okay. So, exclusive lang po Yes. na para sa AMOSUP. Yes. Para clear po sa ating mga miyembro at dependents. Okay, dumako naman po. Yes, Kailangan lang po talagang miyembro ng AMOSUP Okay yung po. pwedeng gumamit ng Okay po. ng Miyembro Siemens lamang ng AMOSUP. And pwede tayong kumuha ng AMOSUP ID po dito sa Manila. Ang office po natin ay sa AMOSUP Siemens Center Intramuros po, Manila. Okay. Okay.
So nalaman na po natin kung ano yung AMOSUP Membership Dependence ID. Dumako naman po tayo. Paano naman po ang proseso ng pagkuha ng ID? Actually, ang process ng pagkuha ng ID, kailangan nakababa ka ng barko na miyembro ng AMOSUP or active, yung sinasabi kong active member. So, kailangan magdala ka ng mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ay nagsumakay sa isang barko na miyembro ng Union. Halimbawa, ang tawag dito yung allotment slip or contract of employment, yung tawag dito Seaman's Book, no? Kailangan active yung kung nakababa ka within the 6 months para makuha mo yung membership ID mo. Kasi pag lumampas ka ng 6 months, hindi na may issue sa yung ID mo. So, ang mangyari, maghihintay ka na naman ulit ng pagsakay mo. Sa pagbaba mo ulit, saka mabibigyan ng ID yung member. Ganun pa man, ang dependence ID naman, kailangan din na active yung seaman or on board yung seaman or nakababa na yung seaman within the 6 months. Ang dadali naman nila is the marriage contract, allotment slip, yung birth certificate ng mga bata below 18 years old and unmarried. Bago, yun lang ang pwedeng dalhin para mabigyan sila ng ID. Process po ng pagkuha natin ng ID, pagka po sila'y nakababa ng AMSUP registered vessel, pumunta lang po kayo sa aming opisina sa Intramuros, Manila, or meron din po tayo sa mga satellite offices natin like Bacolod, Cebu, Davao, Iloilo. Ang pagproseso po ng ID sa atin is magdadala kayo ng document and then i-verify namin, bibigyan lang po namin kayo ng membership forms and then if you fill out nyo ito at ibabalik sa amin and then lalagyan lang po ito ng identification number and then minutes lang po for photo and signature capturing kayo within a minute or two po i-release po din yung ID nyo. Within that day po. Within the day. So Yes, mabilis within the po day. ang proseso. Yes, So napakabilis po. take note po natin sa mga tagapakinig. So mismong araw na yon Yes. ibibigay. Naman kasi, depende rin sa nag-fill up ng form. Yes po. Kung medyo matagal yung nag-fill up ng form, so matagal din yung proseso nangyayari. So depende sa nag-fill up. As long as na-fill upan mo na, naibigay mo na sa amin, siguro 3 minutes, done na yun. Mabilis lang. Okay. So ngayon naman, ano-ano naman po ang kinakailangang dokumento upang makakuha ng AMOSUP ID para sa mga miyembro at kanilang dependents? Bali, first things first po ulit, dun sa sinabi ni Sir Ricky na kailangan po, tayo po ay active member. So, binibigay lang po ang AMOSUP ID at Dependence ID sa mga active members. Ang kailangan natin po, sa members po, isa lang po ang dokumento na kailangan. Bali, kailangan lang po natin makita yung inyong AMOSUP registered vessel na naka-indicate po doon sa dokumento. May embarkation and disembarkation date. Like, pwede po kayo magdala ng Seaman's Book or payslip, pwede rin kontrata, sea service, pwede rin po. Doon naman po sa dependent, depende po kasi ito sa kanilang civil status, no? For example, si member po ay married. Ang kanilang qualified dependent po ay ang asawa and kung may anak, anak din po. So medyo mahaba pong ito, Miss Shane. For married seafarers po, married members, ang kailangan po nila is PSA copy ng marriage contract and then yung sa mga anak po ay birth certificate naman po. Kailangan po 17 years of age and below lang. So pag 18 po, hindi na po sila qualified as dependent. And then mahalaga din po, nakadala nila ang kanilang allotment slip or kontrata. And then kung si seaman naman po ay single at walang anak, PSA copy naman po ng Senomar ang kailangan nilang dalhin. PSA copy ng birth certificate po nila. And then same po, allotment slip or kontrata. If si seaman naman po ay single parent, PSA copy po ng kanilang anak na 17 years of age and below, then PSA birth certificate naman po. And then allotment slip pa rin po and kontrata.
So, salamat po sa pagbabahagi kasi itong mga ganitong information po super important. Kasi nabibigyan po natin ng gabay yung ating mga miyembro. So, pagpunta po nila sa departamento, alam na nila. And then, additional, Miss Shane, yung pong pag-acquire po ng ID for members and dependents, 6 months lang po ito binibigay from the date of disembarkation sa mga members. Sa dependent naman po, from the date ng kanilang embarkation, pwede na po sila mag-avail ng ID nila. Kahit po wala pang ID si seafarer. As long as complete requirements po sila, pwede po silang mag-acquire ng ID. Actually, ang dependents, as long as sumakay na ng barko yung member sa AMOSUP member vessel, independent pwede nang gumamit. As long as dala nila yung ID plus the contract of employment, pwede na silang dumaretso sa Seamen's Hospital. Seamen's Hospital. Napakaganda ng serbisyo ng AMOSUP. So, dumako naman po tayo. Sa ating nakaraang episode, kasama po namin ng AMOSUP Welfare and Mutual Benefit Plan or WMBP. Nabanggit po doon ang kahalagahan ng regular na pag-update ng records. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit mahalaga ito para sa ating mga miyembro at kanilang mga pamilya? Actually, ang WMBP, sa amin din sila kumukuha ng informasyon regarding kung ilang taon ng miyembro yung AMOSUP o ilang months na silang on board. Doon sa haba ng isinakay nila o naging member sila, doon sila nagbabase kung ano ang pwedeng hindi ko malaman kung may ibigay o basta doon sila nagbabase regarding doon sa Number of experience. experience sila. Doon yun. Total of experience. Doon nila pinagbabasihan yun. Sa amin din. Okay po. Pwede po ba nating elaborate yung para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig yung total number of experience? Yung total number of experience po na nakalagay po sa kanilang 201 file, ito po yung sama-samang bilang ng mga months na kanilang sinakay po. Months on board nila. Total number of So yung history po nila. Yes, sa lahat po ng vessel na nasakyan nila. Bali, ang AMOSUP registered binibilang lang doon is yung mga sakay nila. Yung Months on board lang sila. Opo. Kung kailan siya sumakay, hanggang sa pagbaba, yun po yung binibilang na months on board. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, so very clear po yun para sa ating mga miyembro. So ngayon po, dumako naman po tayo. Maganda po itong tanong na ito. Paano po ninyo sinisigurong updated ang impormasyon ng mga miyembro? Actually, base kami sa Data Privacy Act ng gobyerno. So, ang nangyari, meron kaming mga procedures na talagang ang mangyari, hindi namin basta-basta ibinibigay yung mga information ng seaman, miski nga minsan sa asawa hindi namin binibigay. Not unless na meron silang sulat from the member. Confidentiality yung nangyari doon. Yun ang bago kami lahat yung nagtatago noon, then pag merong humingi sa amin, actually ang mostly ang humingi naman is within the department lang. Meron din naman mga seaman na humingi, pero sinisigurado namin na yung humingi sa amin ay siya yun, yung taong yun. Dahil mahirap maibigay yung personal information ng isang tao sa ibang tao, di ba? So, ang nangyayari, kailangan sigurado kami kung kanino namin na ibibigay yung information na ibinibigay ng Records Department. Ang Records Department po, we are doing our best na i-inform si members and dependents na bumibisita sa opisina na kung kayo po ay bababa ng AMOSUP registered vessel, mahalaga po na
every baba ninyo ay mag-update kayo. Kung di man po si member ang pumunta sa amin, si dependents po nila, ini-inform po din namin sa kanila na ipaabot na lang po ang information doon sa member para lang po maging updated yung kanilang record. Nagtatry din po kami mag-reach out sa mga seafarers, lalo na doon sa mga nag-i-email sa amin na mag-update, and then minsan through phone call kung kailangan talaga na i-update yung kanilang record. Kung may kailangan, for example, si dependent na record nila, kailangan po talaga i-reach out namin sila. So in connection po with the question, paano po naman pinapanatiling ligtas at pribado ang mga records ng mga miyembro at kanilang dependents? In compliance po doon sa Data Privacy Act po natin, naghihigpit po kami ngayon sa paglabas ng ating mga records ng mga seafarers. Ang nangyayari po, Shane, doon sa mga records na hinihingi sa amin ng mga seafarer, humingi kami ng dokumento. Medyo maraming documents. Kailangan ma-prove nila na sila talaga tong member na to. Kailangan natin ma-verify na sila ang karapat-dapat kumuha ng record na to. Or di kaya naman, para mas safe na paraan, idinidiretso namin itong mga record nila doon sa concerned na department nila. Like for example, nag-file si member sa Insular, directly na namin ibibigay sa handler ng Insular yung kanilang records. Ang gagawin na lang namin is hihingi kami ng request form, katunayan na inilabas namin ang kanilang record at kung sino ang nag-receive nito at kung sino ang nagbigay nandoon sa request form namin para lang mas safe kami sa data privacy. Yes. So, sa AMOSUP po, napakahalaga ang tiwala ng bawat miyembro. Kaya't sinisiguro po ng ating AMOSUP Records Department na ang anumang personal na impormasyon na ibinabahagi ay pinangangalagaan ng may lubos na pag-iingat at respeto sa ating mga miyembro. Okay, dumako po tayo sa sunod na tanong. Para sa mga may katanungan o kailangan mag-follow up, ano ang official contact details o email address ng AMOSUP Records Department? Ang email address po namin is records_sc@amosup.org, or pwede po kayong tumawag directly sa Records Department, dial 6332-8527-8491, local 892 po. Okay. So, ulitin ko lang po. Ang official email address ng Records Department ay records_sc@amosup.org, o maaari po kayong tumawag directly sa Records Department telephone number 632-8527-8491-298, local 892. Okay, so maaari din po ba makakuha ng AMOSUP ID sa mga provincial branches ng AMOSUP? Kung oo, saan matatagpuan ang mga ito at paano ang proseso ng aplikasyon? Actually, meron tayong limang satellite offices in Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod, Dagupan. Dagupan nag-ano rin sila. Yes, sir. Ngayon, ang mga dokumentong kailangan is parehas din dito sa Manila, na kailangan nyo rin i-proof na kayo ay naging miyembro o sumakay sa barkong miyembro ng Union. Anything na may ipapakita nyo na yung barkong sinakay nyo, AMOSUP member, tulad ng Seaman's Book din, itong allotment slip, contract, or sea service from the company, pwede nyo pong i-presenta sa mga satellite offices. Ganon din sa dependent. Dependent is pwede rin silang kumuha sa mga satellite offices. Ang mga requirements is marriage contract, allotment slip, birth certificate of children below 18 years old, plus ano pa, wala na. Same din po Same. sa requirements natin dito sa Manila. Ang pagkuha po ng AMOSUP ID ng members and dependents sa satellite offices. Additional lang po doon sa Dagupan, wala po silang members ID. As per medical records head natin po dito sa Manila, ang process po nila ng pagkuha ng ID is kukuha ng document si
Dagupan Clinic po, ipapadala sa kanila dito sa medical records sa Manila, and then yung physical IDs po ay isi-send back nila sa Dagupan. So same lang din po ang pagkuha ng ID natin sa ibang satellite offices. Magkakaiba lang po sa proseso gawa po ng ang issuance po ng IDs natin sa mga satellite offices ay nasa ospital po. So, para po sa mga karagdagang impormasyon, pwede po kayo tumawag directly na lang po sa ibang satellite offices po natin. So nakakatuwa po malaman na available po yung serbisyo na ito sa ating mga provincial branches. At uulitin ko lang po, ang pagkuha ng membership at dependence ID sa ating satellite offices ay kagaya ng sa AMOSUP Siemens Center na kailangan po ng personal appearance. At syempre, same po ng ating requirements. Okay. Maidagdag ko lang po. Ano po kaya yung masasabi nyo, Sir Rick and Ma'am Faye, na challenge na na-experience nyo? Well, maraming challenges. Can you share yung different experiences Sa akin niyo po? po, sa personal experience po namin dyan, sa everyday po na humaharap kami sa mga seafarers and dependents, yung merong magsabay-sabay na, well, di naman po natin may iwasan yung may mga complaints po sila per day. Pero, as far as I know, nahahandle naman po with the help of legal lalo we're sa trying to legal handle department. It's a case-to-case basis. Opo. Kasi maraming kaso na minsan dinadala na rin namin sa legal para sila na yung magpaliwanag kung paano nila ipapaliwanag sa mga miyembro. Minsan syempre sa dependent, meron din silang gustong malaman. Pinakamarami po ang may legal concerns po. Kasi kapag pupunta po ako sa departamento ninyo, ang daming tao. Super daming tao. Nasa amin po ang tanggapan talaga ng tao. Sa amin yung kumaga sa lahat ng departamento. Kami at saka hospital medyo matao Opo. Tsaka nakakatuwa, sir, sa department po ni Sir Ricky, ang daming biscuits. Meron pa tayong unlimited coffee and biscuits po per day. from Para sa the ating opening hanggang closing ng opisina. Opo. Press brewed coffee nandun. Ganun magmahal ang AMOSUP Records Department para sa ating mga miyembro at dependents. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, so para sa ating mga miyembro at inyong mga dependents, maaari po kayong tumawag sa AMOSUP Contact Center ACC Lunes hanggang Biyernes. Ang operating hours po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At para naman po sa telephone number, 632-8527, 8491 hanggang 98. Para naman po sa Globe, using your mobile phone, 639-45795-5345 at para sa Smart, 639-20437-1496. Mag-like and follow na rin po kayo at maging updated sa AMOSUP Official Facebook page and AMOSUP Official Facebook group. Mag-subscribe na rin po sa ating AMOSUP Official YouTube channel. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bumisita lamang po kayo sa AMOSUP website sa www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Susan Naison, Milo Dionela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peniano at Jerome Toledo. At syempre, ang napakagandang AMOSUP na si Lara San Juan. At syempre sa ating mga panauhin ngayong araw, maraming salamat Sir Ricky Rodriguez and Ma'am Faye Samson sa inyong oras at pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ang inyong taos-pusong serbisyo at hindi matatawarang kontribusyon ay aming lubos na pinahahalagahan at kinikilala. Sa likod ng bawat dokumento at record na inyong pinangangalagaan ay ang walang kapantay na sipag, tiyaga at dedikasyon na nagiging pundasyon ng maayos na serbisyo para sa ating mga miyembro at dependents. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union.
Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. At sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Shane Lontok at ito po ang Alagang Amusup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.